Bigas, asukal at ngayon naman bigas. Lahat ng yan nagsitaasan ng presyo sa mga nagdaang buwan. Sa Senado, 4 na komite ang nagsanib puwersa para himayin ang problema. Lumabas sa kanilang investigasyon na bukod sa talamak na smuggling, may nagmamanipula rin ng presyo ng agricultural and fishery products. Pag nag-a-announce daw na may shortage, his experience I'm quoting Secretary Mon Lopez, his experience daw, dapat nakabantay din yung DTI sa mga merkado. Kasi, anong nangyayari, pag may announcement na may shortage of rice, papalitan nila kaagad yung price. Kung 40 pesos yan, tatanggalin nila, lalagyan nila 50. Ganun lang. Ang problema pa, walang ngipin ang umiiral na batas laban sa mga ito. Ang hatol, hindi lang amyendahan kundi ibasura ang kasalukuyang batas. Sa ilalim ng bagong panukala, ituturing na economic sabotage na isang non-bailable offense, hindi lang ang agricultural smuggling, kundi pati na hoarding, profiteering at kartel. Hoarding ang tawag kapag nag-stock ng mga produkto na 30% mas marami kaysa karaniwang inventaryo. Profiteering naman kung may panloloko sa presyo, timbang at kalidad ng produkto. Halimbawa, kung mas mataas ng 10% ang presyo kaysa sa itinakdang Daily Price Index ng Department of Agriculture. Itinuturing namang may kartel kapag ang mga negosyo ay nagkuntsabahan para magkaroon ng artipisyal na pagtaas ng presyo. Ang mapapatunayang guilty, papatawan ng life imprisonment at pagmumultahin ng 3 beses ng halaga ng produktong nasawata. Pasok sa economic sabotage kung hindi bababa sa 1 milyong piso ang halaga ng nakumpiska. Yung maliliit cannot hoard 1 million pesos. Kaya yung malalaki ang tatamaan nito. It won't matter if it's below 1 million. Kumpiyansa si Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar na makukulong ang mga mastermind. Pumayag na ang Supreme Court that we will create a court specially for anti-agricultural smuggling and cartel hoarding law. At saka tinanggal na namin ang power to file cases from the Bureau of Customs. Kasi parang tingin ko may conflict of interest. Itatatag din ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pamumunuan ng Pangulo kasama ang special team ng prosecutors pati na enforcers. Target ng mga senador maisabatas ito bago magpasko. Sa ngayon, tiis-tiis at doble kayod ang maraming consumer para may makain. Itlog na lang ang ulam madalas. Isa noodles na lang. Kumita mo kami ng 500, isang araw lang yun, ubus na. Sa sobrang mahal ang bilihin. Importante bigas. Bihira na lang makabili ng karne. Ay wala kaya nakakahiya man, pero yan ang katotohanan Amor Santos, CNN Philippines.